Ipinagpalit sa isang babaeng may bitbit na bata. 10 taon ng pag-aalaga at pagsasakripisyo, isinampal sa mukha ko sa mismong gabi ng aming anibersaryo. Habang ang amoy ng paborito niyang adobo ay naglalaro sa hangin, ang halakhak ng bago niyang pamilya ang pumunit sa puso ko. "Wala ka ng silbi, Amanda," sabi ng biyenan ko. "Tinapos na nila ang buhay ko bilang asawa. Ngayon, sisimulan ko ang buhay ko bilang isang ina. Ngunit paano ka magsisimula kung ang lahat ay kinuha na sa'yo? Huwag kang mag-alala, Marco. Sa wakas, maililipat na natin ang lahat ng ari-arian sa pangalan mo ng walang sagabal." Ang bawat salita ay tila isang malamig na punyal na bumaon sa aking likuran, ibinulong ng may kasakiman mula sa silid ng aking biyenan. Nakatayo ako sa harap ng kalan at ang sandok na hawak ko ay biglang bumigat. Ang kamay kong napapagod na sa maghapong paghahanda ay tuluyang nanigas sa ere. Sa paligid ko, ang halimuyak ng paboritong adobo ni Marco, ang adobong ipinagmamalaki ko na inabot ng 10 taon para maperpekto ang timpla, ay biglang naging amoy ng kataksilan. Ang marahang pagkulo nito sa palayok ay naging parang halakhak na nang-uuyam sa aking katangahan. 10 taon. 10 taon kong isinuko ang lahat. Ang pangarap kong maging isang taga-disenyo, ang mga gabing walang tulog para alagaan ang bahay na ito, ang mga kalyo sa aking kamay na naging testigo sa bawat damit na aking nilabhan at bawat sulok na nilinis. Lahat para sa kanya, para sa pamilyang ito. At ito lang pala ang kabayaran. Isang balak na itatapon ako na parang basahan kapag nakuha na nila ang lahat. Bumukas ang pinto. Hindi ko na kailangang lumingon. Ang bigat ng kanyang mga yabag ay kabisado ko. Ngunit may iba pa. May kasama siya. "Mandy," nagsalita si Marco. At sa tono pa lang ng kanyang boses, alam ko na. Ito na yon. Ito na ang gabi na wawasak sa lahat. Dahan-dahan akong humarap at ang puso ko ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Nakatayo roon si Marco, ang asawa ko, ang lalaking pinaglaanan ko ng buhay ko. Sa likod niya, isang babaeng mas bata. May hawak na isang batang lalaki na nagtatago sa kanyang mga binti. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng masayang pamilya. Ang problema lang, hindi ako ang babae sa larawang yon. "Sino sila, Marco?" tanong ko. Kahit na ang sagot ay sumisigaw na sa aking harapan, ang boses ko ay basag, isang tunog na hindi ko makilala. Bago pa man siya makasagot, lumabas si Doña Esmeralda mula sa kanyang silid, hindi gulat, kundi may isang ngiting tagumpay na nakapinta sa kanyang mga labi. Siya ang sumagot para sa kanyang anak. Ang bawat salita ay idinidiin na parang apoy sa aking balat. "Ako na ang sasagot, Amanda. Sila ang bagong pamilya ng anak ko. Ang nararapat na pamilya." Tumingin ako kay Marco, naghahanap ng kahit anong bakas ng pagsisinungaling, ng pagtutol. Ngunit iniwas niya ang kanyang tingin. Nakayuko siya, isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina. "Marco?" 10 taon, halos pabulong kong sabi. Ang mga salita ay tila mga bubog sa aking lalamunan. "Ang anibersaryo natin ngayon." "Iyon na nga, Amanda," sabi ni Doña Esmeralda, lumalakad palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanglalait. 10 taon na naming tiniis ang isang katulad mo. Oras na para magkaroon ng tunay na tagapagmana ang apelyidong Sandoval. Pagkatapos ay sinabi ni Marco ang mga salitang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob ko. "Mandy, binibigyan ka namin ng pagpipilian," sabi niya. "Hindi makatingin sa akin ng diretso. Tanggapin mo sila. Mananatili ka dito bilang katulong o malaya kang umalis." Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang alok ay hindi isang pagpipilian, kundi isang pang-iinsulto na idinisenyo
upang durugin ang huling piraso ng aking pagkatao. Sa isang sulok ng aking mga mata, nakita ko ang aking anak, si Leo, na lumabas mula sa kanyang kwarto. Kinukusot ang kanyang mga mata. Nagtataka sa ingay. Ang pagkakita sa kanya ang nagbigay sa akin ng lakas. Umiling ako. Hindi, sabi ko. Ang boses ko ay mahina ngunit buo. Ang salitang iyon ay tila isang kidlat na gumising sa galit ni Doña Esmeralda. Hindi! Sino ka para tumanggi sa alok ng anak ko? Sigaw niya. Wala kang utang na loob. Kung gayon, lumayas ka. Ngayon din. Sinunggaban niya ang aking braso. Sinubukan kong pumiglas, sinubukang kunin ang bag ko, ang kahit anong gamit. Ngunit itinulak niya ako palabas. Dumating kang walang dala. Aalis kang walang dala. Paulit-ulit niyang isinisigaw. Hinila ko ang aking sarili at ang tanging nagawa ko ay hablutin si Leo na umiiyak na sa takot. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay nang mahigpit habang kami ay kinakaladkad palabas ng pinto. Ang huli kong nakita sa loob ng bahay na itinuring kong tahanan sa loob ng isang dekada ay ang pamilyar na mesa na may nakahandang pagkain para sa isang selebrasyong hindi na kailanman mangyayari. Isang malakas na kalabog ang sumara sa pinto sa aming likuran. Sa katahimikan na sumunod, narinig ko ang mahinang halakhak mula sa loob. Nakatayo kami sa dilim. Si Leo ay humahagulgol habang nakayakap sa aking mga binti. Tumingala ako sa langit. At doon, naramdaman ko ang unang malamig na patak ng ulan sa aking pisngi. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, ang kaisa-isang yaman na natira sa akin. At habang ang ulan ay unti-unting lumalakas, bumubuhos sa aming dalawa, doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Wala na kaming tahanan. Ang lamig ng ulan ay tila gumagapang sa aking mga buto. Ngunit hindi ito kasinlamig ng yelong bumabalot sa aking puso. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang tungo sa kawalan. Ang tanging init na aking nararamdaman ay mula sa maliit na kamay ni Leo na mahigpit na nakakapit sa akin. Ang kanyang tiwala, ang nagsisilbing aking kaisa-isang tanglaw sa gabing walang bituin. Mama, where are we going? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig dahil sa ginawa't pagod. Paano ko sasagutin ang tanong na yon kung kahit ako ay hindi alam ang sagot? Ngumiti ako. Isang pilit na ngiti na siguradong mukhang isang nangiwi sa dilim. Maghahanap tayo ng bagong bahay, anak. Isang masaya at magandang bahay para sa ating dalawa lang. Isang kasinungalingan. Ang bawat salita ay lasang-lason sa aking bibig. Ang tanging hinahanap ko ngayon ay isang bubong na masisilungan, isang lugar kung saan hindi kami mababasa ng ulan. Ngunit saan kami pupunta? Ang pamilya ko ay nasa probinsya at ang hiya, ang matinding hiya, ay pumipigil sa akin na aminin sa kanila ang aking kabiguan. Ang mga kaibigan ko, matagal ko na silang tinalikuran, isinantabi para sa buhay na binuo ko kasama si Marco. Ako lang mag-isa. Kami lang mag-isa. Ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng pangarap, ngayon ay mga matang mapanghusga na tumitingin sa aming kaawa-awang kalagayan. Ang ugong ng mga dumadaang sasakyan ay parang mga halimaw sa dilim. Handang lamunin kami ng buo. Pagod na ang aking mga binti at si Leo ay halos hindi na makalakad. Mama, I'm sleepy na po, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay halos pikit na. Binuhat ko siya. Ang kanyang bigat ay dagdag na pasanin sa aking nanghihinang katawan. Ngunit ang pakiramdam ng kanyang paghinga sa aking leeg ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Sa wakas, sa dulo ng isang kalyang halos walang tao, may nakita akong isang waiting shed. Ang bubong nito ay may butas-butas at ang sementadong upuan ay malamig at marumi. Ngunit sa mga mata ko, ito ay isang palasyo. Dahan-dahan kong ibinaba si Leo sa upuan. Giniginaw siya. Walang pag-aalinlangan, hinubad ko ang aking manipis na jacket.
ang kaisa-isang proteksyon ko laban sa ginaw, at maingat na ikinumot sa kanya. Agad siyang nakatulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bangungot na aming kinakaharap. Umupo ako sa tabi niya. Yakap-yakap ang aking sarili sa lamig na tumatagos hanggang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan na tumutulong mula sa butas na bubong ay parang isang paalala ng aking mga luha. Dito, sa isang maruming waiting shed, sa gitna ng walang pakialam na lungsod, sa ilalim ng umiiyak na langit, doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging wala. Wala nang natira, maliban sa batang natutulog sa aking tabi. Ang tunog ng mga tandang mula sa mga kalapit-bahay at ang dahan-dahang pag-ingay ng kalsada ang gumising sa akin. Ang sikat ng araw ay tila kutsilyong humihiwa sa aking mga mata. Isang malupit na paalala na ang bangungot ay hindi pa tapos. Bawat himaymay ng aking kalamnan ay sumisigaw sa sakit dahil sa pagkakatulog sa matigas at malamig na semento. Tumingin ako sa tabi ko at nakita si Leo. Mahimbing pa rin ang tulog. Ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi, ngunit payapa. Ang pagiging inosente niya ang lalong nagpabigat sa krus na aking dinadala. Hija, Amanda, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Napatingala ako at nakita si Aling Nene, ang dati naming kapitbahay, sa lumang apartment na tinitirhan ko bago ako ikasal. Isang matandang babae na nagtitinda ng gulay sa palengke. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at hindi makapaniwalang pagtataka. Ang biglaang pagpapakita ng isang mukha mula sa nakaraan ay nagdulot ng matinding hiya sa aking dibdib. Sinubukan kong itago ang aking mukha. Ayokong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Ngunit hindi siya lumayo. Lumapit siya. Inilapag ang kanyang bayong ng mga paninda at umupo sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng habag. Diyos ko, anong nangyari sa inyo ng anak mo? Bakit kayo nandito? Hindi ko napigilan ang mga luha. Bumuhos ang lahat ng sakit, pagod at kahihiyan sa harap niya. Sa pagitan ng aking mga hikbi, na ikwento ko ang lahat. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa aking likod. Isang simpleng kilos na nagbigay ng higit na ginhawa kaysa sa anumang salita. Nang matapos ako, tumayo siya ng may determinasyon. Tama na yan. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Halika, sumama kayo sa akin. Naku, Aling Nene, nakakahiya po. Tanggi ko. Sinusubukang punasan ang aking mga luha. Ayos lang po kami. Anong ayos? Tingnan mo ang itsura ninyo. Sabi niya sa isang tonong hindi tumatanggap ng pagtutol. Wala nang pero-pero. Sa bahay ko muna kayo tutuloy. Maliit lang iyon, pero mainit at ligtas kayo doon. Kinuha niya ang natutulog na si Leo mula sa aking mga braso at binuhat ito. Halika na, bago pa magkasakit ang batang ito. Wala na akong nagawa, kundi sumunod. Naglakad kami sa mga pamilyar na eskinita ng aking kabataan, isang lugar na akala ko ay tinalikuran ko na para sa isang mas magandang buhay. Ang bahay ni Aling Nene ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit pagpasok namin, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang amoy ng kapeng barako at mainit na pandesal ay sumalubong sa amin. Ligtas kami. Maingat niyang inihiga si Leo sa kanyang papag, ang kaisa-isang higaan, sa maliit na sala. Pagkatapos ay inabutan niya ako ng isang tuwalya at ilang lumang damit. Maligo ka muna, Hija, para gumaan ang pakiramdam mo. Habang nasa loob ako ng maliit na banyo, hinayaan kong hugasan ng maligamgam na tubig ang dumi at ang sakit. Paglabas ko, isang tasa ng mainit na kape at 2 pirasong pandesal ang naghihintay sa akin. Iyon ang pinakamasarap na almusal na natikman ko sa buong buhay ko. Nang makakain ako, itinuro ni Aling Nene ang isang maliit na kwarto sa likod. Halos bodega lang ang laki.
Diyan muna kayo pansamantala. Pasensya ka na. Iyan lang ang kaya kong ibigay. Sobra-sobra na po ito, Aling Nene. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa inyo. Huwag mo nang isipin yan. Ngumiti siya. Ang mahalaga ay makapagsimula kang muli. Sa loob ng maliit na silid, habang inaayos ko ang iilang gamit na naisalba ko sa aking bag, nakita ko ito sa ilalim ng lahat. Isang luma at maalikabok na portfolio. Dahan-dahan kong binuksan ito at tumambad sa akin ang mga guhit ng mga damit, mga disenyo na ginawa ko noong puno pa ako ng pangarap. Napatingin ako sa mga ito. Isang paalala ng buhay na aking ibinaon. Isang paalala ng babaeng kinalimutan ko na. Ang mga disenyo sa loob ng lumang portfolio na yon ay parang mga multo mula sa ibang buhay. Isang paalala ng isang Amanda na puno ng kulay at pangarap. Ngunit ang Amanda ngayon ay kupas na. Ang tanging kulay sa kanyang mundo ay ang kulay abo ng kawalan ng pag-asa. Ilang araw akong tulala. Ginagawa lang ang mga kailangang gawin. Magluto ng kaunting pagkain, maglinis, habang ang isip ko ay isang blankong pader. Ang bawat paggising ay isang pasakit. Ang tanging nagpapatuloy sa akin ay ang mga mata ni Leo, na puno ng mga tanong na hindi ko masagot. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa maliit na sala, napansin ni Aling Nene ang portfolio na nakapatong sa isang sulok. Sayang naman kung itatago mo lang yan, Hija, sabi niya habang nag-aayos ng kanyang mga panindang gulay. Alam mo, yung makinang panahi ng nanay ko nandito pa sa likod. Luma na, yung depadyak pa, pero gumagana pa naman. Baka gusto mong subukan? Ang alok niya ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim kong silid. Noong una ay nag-alinlangan ako. Matagal na. Kaya ko pa kaya? Ngunit ng gabing iyon, habang tinititigan ko ang natutulog na si Leo, alam kong wala akong karapatang sumuko. Kailangan kong lumaban para sa kanya. Kinabukasan, nilinis ko ang lumang makina. Maalikabok ito at may kaunting kalawang, ngunit habang pinupunasan ko ito, isang pamilyar na kaba ang bumalik sa aking dibdib. Inilabas ko ang aking mga lumang sinulid at karayom. Ang unang trabaho ko ay hindi enggrande. Isang kapitbahay ni Aling Nene ang nakiusap na tahiin ang punit sa pantalon ng kanyang asawa. Umupo ako sa harap ng makina. Ang aking mga paa ay tila nanibago sa pagpadyak at ang aking mga kamay na nasanay sa paglalaba at pagluluto ay medyo nanigas. Ngunit habang nagsisimula akong manahi, may bumalik. Ang ritmikong tunog ng karayom na bumababa't tumataas, ang mahinang pag-ikot ng gulong sa aking paanan. Unti-unti nitong pinatahimik ang ingay sa aking isipan. Ang aking buong atensyon ay natuon sa tuwid na linya ng tahi. Sa loob ng ilang sandaling iyon, nakalimutan ko si Marco, ang pagtataksil, ang sakit. Ang tanging umiral ay ako, ang tela, at ang makinang panahi. Nang matapos, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Inabot sa akin ng kapitbahay ang bayad. Ilang kulubot na papel, na pera lang yon. Ngunit sa aking mga kamay, para iyong hawak ang isang kayamanan. Iyon ang unang perang pinaghirapan ko para sa aking sarili at sa aking anak pagkatapos ng 10 taon. Hindi ako nag-isip ng 2 beses. Dinala ko si Leo sa labas. Gamit ang kaunting perang iyon, ibinili ko siya ng isang pirasong pritong manok at isang maliit na laruang kotse-kotsehan mula sa bangketa. Simple lang, halos walang halaga sa iba. Ngunit para sa amin, iyon ay isang piging. At doon, sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, nakita ko ito. Habang hawak niya ang kanyang bagong laruan at kumakagat sa mainit na manok, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang tunay, masaya at malakas na tawa. Isang tawa na matagal ko nang hindi naririnig.
Ang tunog na yon ay parang musikang naghilom sa lahat ng sugat sa aking puso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maingay na kalye, habang pinagmamasdan ko ang aking anak, alam ko na, hindi lang ito tungkol sa pagtatahi ng mga damit. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng ngiting iyon sa mukha ng aking anak. Ang ngiti niya ang magiging aking lakas, ang aking inspirasyon, ang aking dahilan. Leo's smile. Iyon ang magiging pangalan nito. Iyon ang magiging simula ng lahat. Ang nangiti ni Leo ay naging gasolina ko. Bawat umaga, ang tunog ng lumang makinang panahi ay naging musika sa aming munting tahanan, isang himig ng pag-asa. Kumalat sa aming eskinita ang balita tungkol sa mananahi na magaling ang kamay, at unti-unti dumami ang aking mga kliyente. Mula sa simpleng pagtatahi ng butas, nagsimula na akong gumawa ng mga bestida para sa mga bata, mga blusa para sa kanilang mga nanay. Gamit ang luma kong cellphone, kinukunan ko ng litrato ang bawat natatapos kong gawa at ipinopost sa isang simpleng social media page na ginawa ko. Ang bawat sentimong kinikita ko ay maingat kong itinatabi. Ang isang bahagi ay para sa pagkain, ang isa ay para sa mga gamit sa pananahi, at ang pinakamalaking bahagi ay para sa maliit na alkansya ni Leo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang halaga ng sarili kong pagod. Hindi ako asawa ng isang Sandoval. Ako si Amanda, isang ina, isang mananahi, isang araw, isang babaeng nagpakilalang si Ginang Reyes, may-ari ng isang maliit na butik sa kalapit na bayan, ang dumating sa amin. Nakita raw niya ang aking mga gawa online at humanga sa kalidad at pagmamahal na nakikita sa bawat tahi. Nag-alok siya ng isang pagkakataon na halos ikaluha ng aking mga mata. Isang order para sa 20 piraso ng bestida para sa mga bata. Ito na ang pagkakataon, Hija. Sabi ni Aling Nene, ang kanyang mga mata ay nagniningning para sa akin. Alam kong ito na nga. Ito ang hagdan para makaahon kami ni Leo sa kahirapan. Tinanggap ko ang order ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na 2 linggo, ang mundo ko ay umikot sa tela, sinulid, at sa padyak ng makina. Halos hindi na ako natutulog. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Leo, ako ay gising na gising. Ang aking mga mata ay pagod, ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ang bawat bestida ay hindi lang isang damit. Iyon ay isang piraso ng aming kinabukasan. Nang araw na yon, natapos ko ang huling bestida. Maingat kong tiniklop ang bawat isa at inilagay sa malinis na kahon. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa akin. Halos maiyak ako sa tuwa. Sa wakas, may maipagmamalaki ako. Handa na ang lahat para sa paghahatid kinabukasan. Ngunit tumunog ang aking cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Amanda po ito. Sagot ko. Ang aking boses ay masaya at puno ng pananabik. Miss Amanda Nicholas? Tanong ng isang malamig at formal na boses sa kabilang linya. This is Mrs. Reyes. Ay, Ma'am Reyes, napatawag po kayo? Handa na po ang mga order ninyo. Masigla kong sabi. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. I'm sorry, Miss Nicholas. Sabi niya. Ang tono niya ay nagbago. I'm calling to cancel the order. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Ang aking nangiti ay naglaho. Po? Bakit po? May problema po ba sa mga gawa ko? Hindi sa ganoon, sagot niya. Pero may mga nakarating sa aking impormasyon, mga post online tungkol sa'yo, mga akusasyon na ginagamit mo lang daw ang anak mo para makakuha ng simpatiya, na galing sa donasyon ang mga tela mo, kaya mo na ibebenta ng mura. Hindi ko pwedeng isugal ang reputasyon ng butike ko sa ganitong klaseng kontrobersya. Ang cellphone ay tila naging isang blok ng yelo sa aking kamay. Hindi ako makapagsalita. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Ang laso ng mga Sandoval
ay umabot pa rin sa akin kahit na gaano ako kalayo. Tumingin ako sa mga kahon na puno ng aking puyat at pagod. Ang mga bestidang yon na kanina lang ay simbolo ng aking pag-asa, ngayon ay mga bantayog ng aking kabiguan. Ang anino ng nakaraan ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa aking inaakala. Ang 20 bestida na nakatiklop ng perpekto sa loob ng mga kahon ay tila mga batong nakapatong sa aking dibdib. Sa loob ng ilang araw, hindi ko magawang tingnan ang mga iyon. Bawat isa ay isang paalala ng aking kabiguan, isang testamento sa kapangyarihan ng mga Sandoval na sirain ako kahit nasa malayo na sila. Ang tunog ng aking makinang panahi ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Nawalan ako ng gana. Para saan pa? Bawat hakbang ko paakyat, tila may isang kamay mula sa aking nakaraan na laging handang hilahin ako pabalik sa putik. Hindi ka pwedeng magmukmok dyan habang buhay, Amanda? Sabi ni Aling Nene isang umaga, habang iniaabot sa akin ang isang tasang kape. Ang kanyang boses ay hindi nangaaway, kundi puno ng praktikal na pag-aalala. Sayang ang mga damit na yan. Magaganda. Sayang ang pagod mo. Pero sino po ang bibili, Aling Nene? Sagot ko. Ang boses ko ay walang buhay. Siniraan na nila ako. Kahit sino sigurong may-ari ng tindahan, matatakot na. Kung ayaw ng mga tindahan, di diretso sa tao. Matatag niyang sabi. May bazaar sa plaza sa Sabado. Magbabayad ka lang ng kaunti para sa pwesto. Dalhin mo yang mga gawa mo doon. Hayaan mong ang mga damit mismo ang magsalita para sa'yo. Ang ideya ay tila isang malayong bituin sa madilim na kalangitan. Nakakatakot. Ang ilantad ang aking sarili at ang aking mga gawa sa publiko, kung saan kahit sino ay pwedeng humusga, ay isang malaking sugal. Ngunit habang tinitingnan ko si Leo na naglalaro ng kanyang nag-iisang kotse-kotsehan, alam kong wala akong pagpipilian kundi ang sumugal. Noong Sabado, bago pa man sumikat ang araw, naroon na kami sa plaza. Nakahiram ako ng isang maliit na mesang tiklupin at isang upuan. Maingat kong isinabit at inayos ang 20 bestida. Ang bawat isa ay may iba't ibang kulay at disenyo. Mga munting pangarap na tinahi mula sa aking mga kamay. Gumawa ako ng isang maliit na karatulang sulat kamay. Leo's smile. Gawang kamay, gawang puso. Nagsimulang dumami ang tao. Ang hangin ay napuno ng ingay ng mga tindero, tawanan ng mga bata, at amoy ng mga pagkaing kalye. Ngunit ang aming munting pwesto ay tila invisible. Ang mga tao ay dumadaan. Ang ilan ay sumusulyap, ngunit walang humihinto. Bawat pagdaan nila na hindi tumitingin ay isang maliit na kamatayan sa aking kumpiyansa. Siguro tama sila. Siguro isa lang akong nagkukunwaring mananahi na ginagamit ang anak para sa awa. Ang init ng araw ay nagsimulang manakit sa aking balat, kasabay ng sakit ng pagkabigo sa aking dibdib. Nang tanghali na, at halos wala pa rin akong benta, handa na akong magligpit. Ngunit isang babae ang huminto. Bata pa siya, moderno manamit, at ang kanyang mga mata ay tila sinasanay na makita ang mga detalye. Hindi siya tumingin sa presyo. Kinuha niya ang isa sa mga bestida at hinawakan ang tela. Wow! Sabi niya, halos sa kanyang sarili. Ang linis ng tahi. Tumingin siya sa akin. Gawa mo to lahat? Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Ang galing, sabi niya, habang sinusuri ang iba pang mga disenyo. May potential, may kwento ang bawat piraso. Kumuha siya ng isang kulay dilaw na bestida. Bibilin ko to para sa pamangkin ko. Habang inaabot ko sa kanya ang sukli, napansin niya si Leo na naglalaro sa aking paanan. Siya ba si Leo? Tanong niya nakangiti. Bagay na bagay sa brand mo ang nangiti niya. Ang simpleng papuri na yon ay mas mahalaga pa sa perang kanyang ibinayad. Bago siya umalis, kinuha niya ang kanyang cellphone
at kinunan ng litrato ang bestida at ang aking maliit na karatula. "Ipopost ko to," sabi niya. "Saan kita pwedeng itag?" Ibinigay ko ang pangalan ng aking simpleng page, hindi nag-iisip na may mangyayari. Nagpasalamat ako at umalis na siya. Nang gabing iyon, habang nagliligpit ako, nakabenta lang ako ng 3 piraso, kasama na ang nabili niya. Isang kabiguan, kung tutuusin. Pagod at halos wala ng pag-asa, umuwi kami. Inihiga ko si Leo at ako'y napaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Pagkatapos, nagsimula ito. Isang mahinang pag-vibrate mula sa aking cellphone. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ito'y naging isang tuloy-tuloy at hindi mapatigil na pag-uga sa ibabaw ng mesa. Nagtataka, kinuha ko ito. Ang screen ko ay nabuhay sa liwanag. Daan-daang notifications, friend requests, messages. Ang page ko na dati mayroon lang 50 followers, ngayon ay may libo-libo na. Nakita ko ang post. Ang babae pala ay isang kilalang fashion blogger na may daan-daang libong tagasunod. Ang kanyang post tungkol sa hidden gem na natagpuan niya sa isang bazar na may kasamang close-up na litrato ng aking tahi at ang kwento sa likod ng Leo's Smile ay nag-viral. Ang aking inbox ay puno ng mga mensaheng nagtatanong. Magkano? Available pa ba? May iba pa kayong designs? Saan ang shop ninyo? Nakatitig ako sa screen. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang baha ng atensyon ay biglaan at nakakabrumarindi. Ang sinulid ng pagkakataon ay hindi lang isang sinulid. Ito ay isang malaking alon. At hindi ko alam kung paano ako lalangoy. Ang pagsabog ng atensyon mula sa social media ay parang isang bagyo na hindi ko inaasahan. Sa unang linggo, halos hindi ako makakain o makatulog. Ang aking cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga order ay dumagsa, hindi lang mula sa loob ng syudad, kundi mula pa sa iba't ibang probinsya. Ang natitirang 17 bestida ay naubos sa loob lamang ng isang araw. Diyos ko, Amanda, ito na talaga. Bulalas ni Aling Nene. Habang tinutulungan akong maglista ng mga pangalan at address sa isang lumang notebook, ang demand ay napakalaki at ako, kasama ang aking lumang depadyak na makina, ay hindi makasabay. Napilitan akong mag-post na pansamantala akong hihinto sa pagtanggap ng bagong order, ngunit ang bawat mensahe ay puno ng pangunawa at paghihikayat. Maghihintay kami, sabi ng isa. Take your time, deserve mo yan, sabi ng isa pa. Doon ko naintindihan na ang binibili nila ay hindi lang damit, kundi ang kwento sa likod nito. Ang kwento ng isang inang lumalaban. Gamit ang perang kinita ko, ang unang ginawa ko ay bumili ng 2 bagong high-speed sewing machine. Ang isa ay para sa akin, at ang isa ay para kay Aling Nene, na buong pusong nag-alok na maging una kong katulong. Nag-upa rin kami ng 2 pang mananahi sa aming lugar. Ang aming munting sala ay naging isang maliit na pagawaan, puno ng tunog ng mga makinang umaanar, mga tawanan, at ang amoy ng bagong tela. Ang Leo's Smile ay hindi na lang ako. Ito ay naging isang maliit na komunidad ng mga kababaihan na nagtutulungan. Pagkalipas ng ilang buwan, sapat na ang aking naipon para sa isang malaking hakbang. Iniwan namin ang munting kwarto sa likod ng bahay ni Aling Nene. Humanap ako ng isang maliit ngunit disenteng apartment na mauupahan. Mayroon itong 2 silid, isa para sa amin ni Leo at isa na nagsilbing aming bagong, mas malinis na paggawaan. Noong unang gabi namin sa bagong apartment, habang nakahiga kami ni Leo sa isang bagong kutsyon na malambot at mabango, niyakap niya ako. Mama, ang ganda ng new house natin. May bintana na yung room ko. Sa simpleng mga salitang yon, ang lahat ng pagod ko ay naglaho. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dati kinatatakutan ko. Ngayon, ang mga ito ay tila mga bituing nagniningning para sa aming bagong simula. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon,
Nakaramdam ako ng kapayapaan. Isang kapayapaan na galing sa sarili kong pagsisikap. Samantala, sa isang malaking bahay, sa isang subdibisyong may mataas na pader, ang kapayapaan ay isang salitang hindi nakilala. Ang bawat gabi ay isang labanan. Marco, nasaan na ang pambayad sa credit card ko? Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ni Mama. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay pagod at iritado. Bakit ba ang gastos mo? Kakabigay ko lang sa'yo ng pera nung isang linggo. Pera? Barya lang yon. Alam mo ba kung magkano ang bag na gusto ko? At yung anak mo, kailangan na ng bagong gatas. Hindi yung mumurahin. Ang negosyo ng pamilya na matagal nang umaasa sa mga koneksyon at hindi sa tunay na abilidad ay unti-unting bumabagsak. Ang pagkawala ng aking tahimik na pamamahala sa kanilang gastusin ay nag-iwan ng isang malaking butas na hindi nila alam kung paano takpan. Ang kanilang buhay na dating puno ng karangyaan, ngayon ay puno ng pagkukunwari. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa pamimili ng tela, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Kinabahan ako. Binilisan ko ang aking lakad. Pagdating ko sa tapat ng aming apartment building, natigilan ako. Nakita ko ang isang pamilyar na mamahaling kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Ang mga ilaw nito ay patay, nakatago sa dilim. Ito ang kotse ni Marco. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang halo ng galit at awa. Nakaupo lang siya roon, sa loob ng kanyang kotse, nakatingin sa gusali kung saan nakatira ang pamilyang kanyang itinapon. Ano ang ginagawa niya dito? Anong kailangan niya? Ang kapayapaan na naramdaman ko kanina lang ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na sensasyon. Alam ko na ang anino ng nakaraan ay hindi pa tapos sa akin. Hindi ko sinabi kahit kanino ang tungkol sa pagkikita ko kay Marco. Itinago ko yon sa aking sarili. Isang maliit na tinik na bumabagabag sa aking isipan. Pinilit kong isantabi iyon at ibuhos ang aking atensyon sa trabaho. Ang Leo's smile ay patuloy na lumalago at ang mga hamon sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo ay sapat na para punuin ang aking bawat araw. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malaking bahay na tila isang malamig na palasyo, ang mga lamat ay hindi na maitatago. Ang bawat hapunan ay isang larangan ng digmaan na puno ng tensyon. Marco, ang sabi ng bangko ay tumalbog na naman ang tseke na ibinigay mo, sabi ni Doña Esmeralda isang gabi. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Nakakahiya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako napaya sa bangko. Mama, ginagawan ko na ng paraan, sagot ni Marco, habang itinitikom ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig. Medyo mahina lang talaga ang negosyo ngayon. Mahina? O baka naman lahat ng kinikita mo ay napupunta lang sa mga luho ng babaeng yan, sabi ng matanda. Sabay tingin ng masama kay Katrina na abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, walang pakialam sa usapan. Biglang itinaas ni Katrina ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Excuse me? Ako na naman ang sinisisi ninyo. Kung hindi ninyo kaya ibigay ang buhay na ipinangako ninyo, hindi ko kasalanan yon. Walang hiya kang babae ka, sigaw ni Doña Esmeralda. Halos mabitawan ang kanyang kubyertos. Sino ka ba bago ka dumating dito? Isa ka lang hamak na. Ano tita? Ituloy mo. Hamon ni Katrina. Tumayo siya. Sabihin ninyo. Isang hamak na ano. Baka nakakalimutan ninyo. Ako ang nagbigay sa inyo ng tagapagmana. Kung wala kami ng anak ko, ano ang mayroon kayo? Tama na, sigaw ni Marco. Sa wakas ay sumabog. Hindi ba kayo napapagod? Araw-araw na lang ganito. Ang pag-aaway ay naging pang-araw-araw na ritual. Ang perang dati umaapaw ngayon ay kailangan ng bilangin. Ang mga alahas ni Katrina
ay unti-unting nababawasan. Lingid sa kaalaman ni Marco, isinasangla niya isa-isa. Si Marco naman ay palaging wala. Laging may importanteng meeting na ang totoo ay naghahanap ng mauutangan para lang matakpan ang kanilang lumalaking problema. Isang gabi, habang nag-aaway na naman sila, narinig ito ng kanilang katulong, si Elsa, na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng dining room, hindi sinasadyang marinig ang bawat salita. "Huwag mo akong sisihin, Marco." Sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay basag na sa galit at takot. "Ginawa ko lang ang pinag-usapan natin. Ibinigay ko sa iyo ang rason para paalisin ang asawa mong walang silbi. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang perang yan na ngayon ay nilulustay mo." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Elsa. Ang perang yan. Anong pera ang tinutukoy niya? Si Elsa, na nakasaksi sa lahat ng sakripisyo at kabutihan ni Amanda, ay nakaramdam ng isang matinding awa at galit. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi lang simpleng pagtataksil ang nangyari. Kinabukasan, habang naglilinis ng kwarto ni Marco, isang resibo ang nahulog mula sa isang lumang libro. Resibo mula sa isang private investigator. Kinuha ito ni Elsa, at kahit hindi niya lubos na maintindihan ang lahat ng detalye, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan ng dating nobyo ni Katrina. Itinago ni Elsa ang resibo sa kanyang bulsa. Ang kanyang lealtad ay hindi na para sa pamilyang pinagsisilbihan niya ngayon, kundi para sa babaeng pinalayas nila ng walang awa. Ang Leo's Smile ay hindi na lamang isang pangalan sa social media. Ito na ngayon ay isang maliit at kaakit-akit na butik sa isang abalang kalye. Ang pangarap na ibinaon ko 10 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay, mas maliwanag at mas matatag. Ang loob ng tindahan ay amoy bagong tela at banayad na panlinis. Ang mga damit na nakasabit ay tila mga makukulay na bulaklak sa isang hardin. Sa isang sulok, may maliit na espasyo para sa paglalaro ni Leo. Ito ang aming mundo. Isang mundong binuo mula sa abo ng nakaraan. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga bagong dating na tela, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kabilang linya. "Ma'am Amanda? Si Elsa po ito, ang dati ninyong katulong." Natigilan ako. "Elsa? Kumusta ka na? Bakit ka napatawag?" "Ma'am, pasensya na po sa abala," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at nagmamadali. "May kailangan po akong ibigay sa inyo. Importante po. Pwede po ba tayong magkita?" Kinabahan ako, ngunit pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na kainan, malapit sa butik. Doon, inabot niya sa akin ang isang lukot na resibo. "Nakita ko po yan sa kwarto ni Sir Marco." Paliwanag niya. Inilahad din niya ang mga pag-aaway na kanyang naririnig, ang tungkol sa pera, at ang mga salitang binitiwan ni Katrina. "Ma'am, may mali po. May tinatago sila." Tinitigan ko ang resibo, isang private investigator, at isang pangalan na hindi ko kilala. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, ngunit itinago ko ito. Nagpasalamat ako kay Elsa. Ang kanyang katapatan ay isang hindi inaasahang regalo. Pagbalik ko sa butik, ang aking isipan ay gulong-gulo. Ngunit ang trabaho ay kailangang magpatuloy. Maya-maya, isang mahinang tunog mula sa kampanilya sa pinto ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. "Welcome sa Leo's Smile." Bati ko nang hindi pa tumitingin. Isang nakasanayang ngiti ang nasa aking mga labi. Nang iangat ko ang aking ulo, ang nangiti ko ay naglaho. Nakatayo sa aking harapan si Marco. Ang lalaking minsang naging sentro ng aking mundo ay tila isang estranghero. Ang dati makisig niyang tindig ay kuba na. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at halatang ilang araw ng suot. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang buhok ay magulo.
Siya ay isang larawan ng desperasyon na nakatayo sa gitna ng aking tagumpay. Tumingin siya sa paligid ng aking tindahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at, marahil, pagsisisi. "Mandy," sabi niya, ang kanyang boses ay paos. "Ang ganda na pala dito." Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang kung ano ang sasabihin niya. Kailangan ko sanang humingi ng tulong. Pagpapatuloy niya, hirap na hirap sa bawat salita. "Ang negosyo, si Mama, kailangan namin ng pera. Kahit kaunti lang, Mandy. Pang-umpisa lang ulit. Babayaran ko rin kaagad. Pangako." Ang lalaking nagtaboy sa akin sa ulan na walang ni isang sentimo sa aking bulsa ay ngayon nakatayo sa aking harapan na mamalimos. Isang bahagi sa akin ang gustong tumawa, isang bahagi ang gustong sumigaw. Ngunit ang nanaig ay isang malamig na kapayapaan. Tumingin ako sa kanya ng diretso, ang aking boses ay kalmado at matatag. "Marco, ang bawat sentimo na kinikita ng tindahan na ito ay para sa pag-aaral at kinabukasan ng anak ko." Diniin ko ang salitang ko. Isang salitang naghihiwalay sa aming mga mundo. "Wala akong maibibigay sa'yo." Isang anino ng sakit at pagkapahiya ang dumaan sa kanyang muka. Tumango siya. Tila inaasahan na ang sagot. Handa na siyang tumalikod at umalis, isang talunang sundalo. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may isang tanong na kusang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na malamig at matalim. Dala ng resibong ibinigay sa akin ni Elsa. "Bago ka umalis," sabi ko, "sagutin mo lang ang isang tanong." Humarap siya, naghihintay. "Kumusta na ang tunay mong anak?" Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Sa kanyang reaksyon, alam ko na. May tinatamaan ako, isang sikretong mas madilim at mas masakit pa kaysa sa aking inaakala. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang pagbaliktad ng mundo. Ako na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Ang tanong ko ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang espada na nakatutok sa leeg ni Marco. Ang kanyang pamumutla ay hindi na maitago. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas malalim pa sa pagkabigo sa negosyo. Ito ang takot ng isang taong nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng aking tindahan. Tila hinahabol ng sarili niyang multo. Ang kanyang biglaang pag-alis ay isang kumpirmasyon. Ang resibo mula sa private investigator, ang pangalan ng dating nobyo ni Katrina. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Ang investigador ay hindi para sa negosyo, para iyon kay Katrina. Ang pagbisita ni Marco ay nag-iwan sa akin ng hindi mapakaling pakiramdam. Hindi na ito tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan. May utang sila sa akin at lalo na sa anak kong si Leo ng katotohanan. Kinabukasan, gamit ang perang pinaghirapan ko, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Kinuha ko ang numero ng private investigator mula sa resibo at tinawagan ito. Nagpakilala ako bilang isang kaibigan ng pamilya Sandoval at sa pag-aalok ng mas malaking bayad, nakuha ko ang impormasyong kailangan ko. Ang bawat salitang sinasabi ng investigador sa kabilang linya ay tila isang pako na lalong bumabaon sa kabaong ng pamilya Sandoval. Samantala, ang tanong ko ay naghasik ng lagim sa isipan ni Marco. Ang pagdududa na matagal na niyang sinusubukang ibaon ay muling nabuhay. Paano nalaman ni Amanda? Anong alam niya? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo.
mas malakas kaysa sa mga sigaw ni Katrina o sa mga panunumbat ng kanyang ina. Dala ng desperasyon, bumalik siya sa private investigator. Hindi alam na naunahan ko na siya. Binayaran niya ito para sa huling piraso ng ebidensya, isang DNA test result. Ang pagbubunyag ay hindi nangyari sa isang marangyang pagtitipon o sa isang dramatikong eksena. Nangyari ito sa isang tahimik na hapon, sa loob ng kanilang malaking bahay na ngayon ay puno ng alikabok at katahimikan. Nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang paboritong silya, habang si Katrina naman ay naglalagay ng pulang kolorete sa kanyang mga labi, naghahanda para sa isang lakad na hindi naman niya kayang tustusan. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Hawak niya ang isang brown envelope. "Ano yan, Marco? Nakuha mo na ba ang pera?" Tanong agad ng kanyang ina. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya kay Katrina at inilapag ang envelope sa harapan nito. "Buksan mo!" utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Nagtatakang binuksan ni Katrina ang envelope. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat sa papel. Unti-unti, ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kolorete sa kanyang mga labi ay biglang naging parang dugo ng isang patay. "Ano yan?" tanong ni Doña Esmeralda. Naiinip. Hindi makapagsalita si Katrina. Si Marco ang sumagot para sa kanya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. "DNA test result, Mama," sabi niya. "Nagpakuha ako ng buhok mula sa bata habang natutulog siya. At ayon dito, hindi ko siya anak." Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang sala. Si Doña Esmeralda ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit. "Ano? Sinungaling? Peke yan." "Hindi ito peke, Mama," sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, isang emosyon ang lumabas sa kanyang boses. Isang tawa, isang tuyo, mapait, at halos baliw na tawa. Ang buong buhay natin sa loob ng halos 2 taon ay isang malaking kasinungalingan. Ang tagapagmana na ipinagmalaki mo. Ang dahilan kung bakit natin itinapon si Amanda at si Leo ay dugo ng ibang lalaki. Humarap siya kay Katrina na ngayon ay nanginginig na sa takot. "Sino ang ama, Katrina? Ang dati mo bang nobyo? Ang kaisa-isang pangalan na lumabas sa investigasyon ko?" Ang pundasyon ng kanilang kasakiman, ang mismong dahilan ng kanilang kalupitan, ay gumuho sa isang iglap. Ang tagapagmana ay isang panloloko. Ang sakripisyo nila sa tunay na pamilya ay para sa wala. Naiwan silang tatlo sa silid na yon, hindi bilang isang pamilya, kundi bilang 3 estranghero na pinagbuklod ng kanilang kasalanan. Ngayon ay binabasag ng isang masakit na katotohanan. Matapos palayasin si Katrina at ang bata, ang pamilya Sandoval ay naiwang harapin ang isa pang katotohanan. Bangkarote na sila. Ang mga utang ay nagsilutangan. Ang mga ari-arian na mabilis nilang inilipat sa pangalan ni Marco sa pag-aakalang mayroon na silang tagapagmana ay isa-isang binawi ng bangko. Ang kanilang mga credit card ay wala ng bisa. Ang kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang hindi na sila kilala. Ang pinakamasakit na dagok para kay Doña Esmeralda ay ang pagkawala ng kanilang bahay. Ang mansyon na nagsilbing kanyang palasyo at simbolo ng kanyang kapangyarihan ay kinumpiska. Napilitan silang lumipat sa isang maliit, umuubong apartment sa isang hindi kilalang bahagi ng lungsod. Isang apartment na mas maliit pa sa dati naming tinitirhan ni Aling Nene. Isang gabi, habang nag-aayos ng kanilang iilang natirang gamit, si Doña Esmeralda ay biglang natumba. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang ulo at ang kalahati ng kanyang katawan ay biglang nawala ng pakiramdam. Na-stroke siya. Ang dating matapang at palautos na matriarka ay ngayon isang babaeng nanghihina.
Nakaupo sa isang lumang wheelchair na inutang lang nila. Hindi na siya makapagsalita ng diretsyo. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay putol-putol at walang saysay. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng galit, pagsisisi at higit sa lahat, pagkatalo. Si Marco ang naiwang mag-alaga sa kanya. Ang lalaking dati may mga katulong na nag-aasikaso sa bawat kailangan niya ay ngayon. Siya na ang nagpapalit ng lampin ng kanyang ina, nagpapakain at naglilinis ng kanyang dumi. Bawat araw ay isang parusa, isang paulit-ulit na paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ako na naman, hindi ko na sila inisip. Ang aking mundo ay umikot na lamang sa aking trabaho at sa aking anak. Ang Leo's smile ay lumago nang higit pa sa aking mga pangarap. Nagkaroon na kami ng mga kliyente mula sa ibang bansa. Nakalipat kami sa isang bahay na may maliit na hardin, isang lugar kung saan si Leo ay malayang makakapaglaro. Ang pera ay hindi na problema. Ang kapayapaan ng loob ang naging tunay kong yaman. Ngunit minsan, ang tadhana ay may mapaglarong pag-iisip. Isang araw, habang nagmamaneho ako pauwi, isang malaking billboard sa kahabaan ng EDSA ang nakaagaw ng aking pansin. Ito ay isang advertisement para sa isang sikat na magazine. At ang nasa billboard ay isang malaking larawan ko, kasama si Leo. Nakangiti kami, magkayakap, sa loob ng aming maliwanag na butik. Sa ilalim may nakasulat na mga salita. Amanda Nicolas, ang ina sa likod ng tagumpay. Sa parehong sandali, sa bintana ng isang maliit at madilim na apartment hindi kalayuan, isang babaeng nakaupo sa wheelchair ang nakatingin din sa labas. Nakikita niya ang mukha ng babaeng minsan niyang tinawag na walang silbi. Nakita niya ang tagumpay na dapat sana ay sa kanila. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa ni Doña Esmeralda ay pagmasdan ng aking ngiti mula sa malayo, habang ang isang mainit at mapait na luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang paralisadong pisngi. Ang presyo ng karma ay hindi lang ang pagkawala ng yaman. Ito ay ang habambuhay na pagkakakulong sa isang impyernong gawa ng sarili mong mga kamay, habang pinapanood ang taong sinira mo na mamuhay sa langit na dapat sana ay sayo. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa aking mukha, mainit at nakakasilaw. Napapikit ako ng sandali. Sa dilim ng aking talukap, biglang nagbalik ang alaala ng isang gabing maulan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabing iyon ay malamig, madilim, at puno ng takot. Ngunit ang gabing ito ay ginto. At ang Designer of the Year Award ay iginagawad kay Miss Amanda Nicolas, ang puso at utak sa likod ng Leo's smile. Ang pangalan ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng hotel. Hindi Mrs. Sandoval, hindi ang asawa ni Marco, kundi Amanda Nicolas. Ako. Ang pangalang akala ko ay nawalan na ng halaga. Isang dumagundong na palakpakan ng pumuno sa silid. Ang tunog ay tila alon na humahampas sa pampang. Tinatangay ang lahat ng natitirang pagdududa sa aking puso. Huminga ako ng malalim. Inayos ang laylayan ng aking gown. Isang damit na ako mismo ang nagdisenyo at tumahi. At nagsimulang maglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng pinagdaanan ko para makarating dito. Nadaanan ko ang mga sikat na personalidad, mga mayayaman, at mga kritiko na ngayon ay nakatingin sa akin ng may paghanga. Sa isang mesa sa unahan, nakita ko si Aling Nene na ngayon ay operations manager na ng aking kumpanya. Nakasuot siya ng magandang bestida at ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mga pisngi habang pumapalakpak. At sa tabi niya, naroon si Leo. 15 taong gulang na siya ngayon. Binatilyo na, nakasuot ng maayos na suit. Hindi na siya ang batang umiiyak sa waiting shed. Nakatingin siya sa akin
At ang kanyang nangiti, ang nangiting naging inspirasyon ng lahat, ay mas maliwanag pa sa anumang spotlight. Itinaas niya ang kanyang dalawang hinlalaki, gaya ng palagi niyang ginagawa noong nagsisimula pa lang kami sa maliit na kwarto. "Kaya mo yan, ma," ang sabi ng kanyang mga mata. Inabot ko ang tropeyo. Mabigat ito, malamig na kristal, ngunit sa aking mga kamay, ito ay simbolo ng init ng aming tagumpay. Lumapit ako sa mikropono. Tumahimik ang buong silid, naghihintay. "Maraming salamat." Panimula ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng emosyon. Marami ang nagtatanong sa akin kung ano ang sekreto ng aking mga disenyo. Bakit daw parang may kwento ang bawat tahi? Tumingin ako sa malayo. Tila tinatanaw ang nakaraan. May panahon sa buhay ko na sinabi sa akin na wala akong silbi, na ang tanging halaga ko ay bilang isang palamuti sa bahay, na kapag nawala ang titulong asawa, ako ay magiging wala. Isang munting buntong hininga ang narinig mula sa audience, pero noong gabing iyon, noong nawala ang lahat sa akin, may isang bagay na natira. Isang maliit na kamay na humawak sa akin. Isang ngiti na nagsabing, "Mama, dito lang ako." Doon ko naintindihan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa apelyido, sa laki ng bahay, o sa dami ng alahas. Tumingin ako ng diretso kay Leo. Ang tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa abo. Ang kakayahang gawing sandata, ang karayom, at sinulid para itahi ang mga punit ng sarili nating pagkatao. Ang award na ito ay hindi para sa akin. Para ito sa bawat babae na sinabihang hindi nila kaya. Sa bawat ina na nagkusot ng mata sa madaling araw para lang may maipakain sa pamilya. Sa bawat taong nadapa, nasugatan, pero piniling tumayo. Itinaas ko ang tropeyo. At higit sa lahat, para ito sa'yo, Leo. Ikaw ang aking ngiti. Ikaw ang aking tapang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Muling dumagundong ang palakpakan. Mas malakas, mas mainit. Nakita ko ang mga tao na tumatayo, nagbibigay ng standing ovation. Sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita ko si Leo na tumatakbo paakyat ng entablado. Sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Wala akong binanggit na pangalan. Wala akong binanggit na Marco o Esmeralda. Dahil sa sandaling ito ng aking pinakamataas na tagumpay, napagtanto ko ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi na nila kailangang banggitin pa. Ang hindi pag-alala sa kanila ay ang pinakamatamis na paghihiganti. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na kwento na hindi na akin. Ako ay si Amanda Nicolas at ito ang aking tagumpay. Sabi nila, ang panahon ang pinakamahusay na manggagamot. Ngunit para sa akin, hindi lang panahon ang naghilom ng aking mga sugat. Ang tunay na gamot ay ang pagtanggap, ang pagmamahal sa sarili, at ang kakayahang magpatawad. Hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kalayaan. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon ng parangal. Nakaupo ako ngayon sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin ng aming sariling bahay. Ang hangin ay presko at amoy damo. Sa aking harapan, ang isang tasa ng tsaa ay umuusok pa. Ang init nito ay sumasabay sa init ng araw na dumadampi sa aking balat. Wala nang galit sa puso ko. Dati, ang bawat paghinga ko ay puno ng pagnanais na makita silang magdusa. Ngunit ngayon, kapag naiisip ko ang nakaraan, parang nanonood na lang ako ng isang lumang pelikula. Alam ko ang kwento, alam ko ang sakit, pero hindi na ako ang bida sa trahedyang yon. Pinatawad ko na sila, hindi dahil humingi sila ng tawad, dahil hindi naman nila ginawa, kundi dahil karapatan kong maging payapa.
Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nagtatali sa akin sa kanila. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang lugar na hindi na naaabot ng araw, alam kong buhay pa sila. Minsan, nababalitaan ko pa rin. Si Marco ay nagtatrabaho na raw bilang driver ng isang maliit na kumpanya. Ang kanyang mukha ay maagang pinatanda ng alak at pagsisisi. Si Doña Esmeralda naman ay nananatili sa kanyang wheelchair, nakatingin sa bintana ng kanilang maliit na apartment, naghihintay ng bisitang hindi kailanman darating. Ang kanilang buhay ay isang paulit-ulit na siklo ng sana at dapat. Ang kanilang parusa ay hindi ang kahirapan, kundi ang alaala ng kung ano ang sinayang nila. Ang katahimikan sa pagitan nila tuwing gabi ay mas maingay pa sa anumang sigawan. Ito ay ang tunog ng isang pamilyang winasak ng sarili nilang kasakiman. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang marinig ko ang pagbukas ng gate. "Ma, nandito na ako." Lumingon ako at nakita si Leo. Binata na siya, matangkad at makisig sa kanyang uniforme. 20 taong gulang na siya at nag-aaral ng arkitektura, determinadong magtayo ng mga bahay na punong-puno ng pagmamahal, kabaligtaran ng bahay na kinalakihan ng kanyang ama. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking noo. Ang kanyang yakap ay mahigpit, puno ng respeto at pagmamahal. "Kamusta ang araw mo, Ma?" "Masaya, anak. Masaya," sagot ko. Habang hinahaplos ang kanyang pisngi, nakikita ko sa kanya ang aking sarili, ang aking tapang, ang aking puso. Wala akong nakikitang bakas ni Marco sa kanya, at iyon ang pinakamalaking biyaya. Umupo siya sa tabi ko, at sabay naming pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang obra maestrang ipininta ng Diyos. Hindi ako nag-asawa muli. Hindi dahil takot ako, kundi dahil buo na ako. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para kumpletuhin ang aking pagkatao o para patunayan ang aking halaga. Ang tagumpay ng Leo's smile, ang aking payapang tahanan, at ang mabuting lalaking pinalaki ko. Ito ang aking happily ever after. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Ang bagyo ay matagal nang lumipas, ang ulan ay tumigil na. At dito, sa aking munting hardin ng kapayapaan, ang mga bulaklak ay namumukadkad na, mas matitingkad at mas matitibay kaysa dati. Ako si Amanda Nicolas, nasaktan, nadapa, bumangon, at ngayon, ako ay lumilipad.